Sino yung nagsabi? Mga anonymous report na naman. Report nino. Saan niya kinuha yung report? At sino nagsabi? It's a CCTV footage po showing na bumisita po kayo sa Batasang Pambansa toward the office of House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan daw po ito nung usapan sa national budget. May we know, sir, kung ano po yung purpose nung... Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira na na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Mainit agad ang ulo ni Senator Chi sa tanong ng reporter. Ito yung report ng Billionaire News Channel. Ang bansang pa sa kanya ay Chisam insertion. Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Cheese. Nahuli kam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe, live nagulat mula sa Batasang Pambansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguriang ham and cheese insertions? Corina, mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado dahil ang sulog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimiti. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Jesus Cordero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa... Naku po, Senator Cheese, may video. Kuwang-kuwa. Binisita mo pala si Speaker Martin Romualdez noong 19th Congress sa kasagsagan ng BICAM. Sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30, Bonifacio Day, holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Joel Villanueva, ang lalawigan ng Bulacan. Higit ito sa 12 billion pesos. Para kay Senator Loren Ligarda, kailangang mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026 national budget. It is important before we proceed to the NEP of 2026, we have to exercise our strict oversight on the GAA of 2025. Meaning, suriin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Naku po, tinatanggi pa ni Cheese. May video na nga ang kuwang-kuwa, Senador. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM na pinag-usapan din naman nung nag-bicameral conference committee meeting kami para tiyakin na ayos yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang problema. Again, these are insinuations that you are merely carrying coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi issue din. But what are they insinuating? Tapos, sir, follow up I'm lang po. asking, what are you insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? So, bawal na rin magpunta at gawin ang trabaho bilang BICAM member? Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM? May insinuation agad na mali. Again, that is an allegation wrought with malice. At ulitin ko, sino yung nagsabi?
Kayo naman, panay ang pasagot nyo sa akin sa mga anonymous report na naman. Report nino. Saan niya kinuha yung report? At sino nagsabi? Oh, answer me. Sino? No. Sino nga yung kino-quote ng report? Hindi naman pwedeng wala, di ba? Again, this is clearly a PR job. Although it is, and I know it is, sasagutin pa rin kita.